Habang si Bitcoin ay patuloy na pumapalo sa all-time high, malapit nang umabot sa $90,000. Tila na pag-iiwanan si XRP na ngayon ay nasa 0.60 or 60 cents lamang ang kanyang halaga. Sa kabila ng paglakas ng ibang altcoins tulad ni Dogecoin at Solana, nananatiling mababa ang galaw ng presyo ni XRP. Dahil dito, ang XRP community ay nagiging mas frustrated at nananawagan ng aksyon mula sa Ripple. Lalo na kay Ginoong David Schwartz, siya po ang CTO ng Ripple. Kaya sa video na ito ay atin pong pag-uusapan kung bakit nananatiling stagnant ang presyo ni XRP at ang sagot ni Ginoong Schwartz sa mga kritisismo at kung ano ang maaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy investors. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po si Ginoong David Schwartz. Ayan, David Schwartz ang CTO ng Ripple. Ngayon ay bakit nga ba hindi sumabay si XRP sa pag-angat ng iba pang mga cryptocurrencies? Sa kasalukuyan, habang si Bitcoin ay umabot na sa $89,000 at iba pang altcoins ay malapit na ring umabot sa kanilang dating mga all-time highs, si XRP ay tila nananatili sa mas mababang range. Si XRP ay nakataas lamang or tumaas lamang po ng 12% sa nakaraang 24 na oras, kung saan ay hindi pa rin kasing significant or kalaki kumpara sa mga 200% na pagtaas ng tulad po ng ni Dogecoin nitong nakaraang linggo. Ngayon, isa po sa mga dahilan ng stagnation ni XRP ay ang mga ongoing na legal na issue ni Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Si XRP ay may legal restrictions sa pagbebenta at promotion, dahilan kung bakit hindi ito maaring i-promote sa mga retail investors gaya ni Bitcoin, kung saan ay walang gaanong klaseng restrictions. Kaya habang lumalakas ang interest sa ibang cryptos, si XRP ay hindi makasabay dahil sa mga factors or bagay na ito. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz? Dahil po sa frustration ng XRP community, marami ang nananawagan kay Ginoong David Schwartz at sa Ripple executives na gumawa ng paraan para maitaas naman ang presyo ni XRP. Kaya ayan, sa kanyang tugon ay ipinahayag ni Ginoong Schwartz na ang halaga ng kanyang sariling XRP holdings ay pareho ng fluctuations na nararanasan ng ibang investors. Ibig sabihin, wala siyang kakayahang kontrolin ang presyo nito at walang kasunduan or obligasyon ang Ripple na itaas ang presyo ni XRP para sa mga holders nito. Nilinaw din niya na hindi siya gumagawa ng aksyon na magpapataas sa kanyang sariling XRP holdings na hindi rin magpapataas sa halaga ni XRP o halaga ng XRP ng ibang mga investors. Kaya sa madaling salita, ang presyo po ni XRP ay apektado po ng market dynamics at hindi kayang i-manipulate ni Ripple, lalo na't may legal limitations po ito. Ngayon ay ano naman po ang legal standpoint sa promotion ni XRP? Isang legal expert na si Ginoong Bill Morgan ang nagbigay ng paliwanag kung bakit hindi basta-basta pinopromote ni Ripple ang XRP sa mga retail holders. Isa po sa mga pangunahing dahilan kung bakit nanalo ang Ripple sa kanilang kaso laban sa SEC ay dahil sa kawalan ng ebidensyang nagpapakita na pinopromote nila itong si XRP bilang investment sa mga retail holders. Ito ang naging dahilan kung bakit tinuring na investment contract ang programmatic sales ni XRP ayon sa Howey test. Ayon kay Ginoong Morgan, kung nais mang i-promote
ni Ripple itong si XRP sa hinaharap, malamang ay hindi nila ito gagawin hanggat hindi tapos ang legal proceedings. Ipinunto rin niya na ang SEC ay tila may unfair advantage na binibigay kay Bitcoin dahil ang Bitcoin holders ay malayang i-promote ang kanilang asset samantalang si XRP ay mahigpit na tinututukan ng SEC. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at saka investors. Ang mga pangyayari pong ito ay may mahalagang implikasyon. Una, kung kasalukuyang kung meron ka pong hawak na XRP at umaasa kang tatas ito tulad ni Bitcoin o iba pang altcoins, maaaring kailangan mong maghintay pa ng matagal dahil may mga factors na nakakaapekto po sa price movement ni XRP. Dahil sa legal na laban ni Ripple, ang presyo ni XRP ay maaaring manatiling stagnant sa mahabang panahon o magpakita po ng mas mabagal na paglago kumpara sa iba. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng diversification. Sa pag-i-invest po sa crypto ay mas mainam na magkaroon ng iba't ibang assets sa iyong portfolio at hindi lang mag-focus sa isang token. Sa ganitong paraan ay kahit mabagal ang pag-angat ng isang asset tulad po ng XRP, maaari mo pa ring mapakinabangan ang pagtaas ng ibang asset. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, si XRP ay nananatiling promising na asset. Ngunit ang legal limitations at mga kontrobersiyang kinakaharap ni Ripple ay patuloy na nagiging hadlang sa pag-angat ng presyo nito. Si XRP ay may malakas na technology at suporta sa financial sector, lalo na sa cross-border payments. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay tila nagiging disadvantage para sa mga retail investors na naghahanap po ng mabilisang returns. Kaya ayan, kung ikaw po ay isang Pinoy investor, mainam na huwag masyadong mag-focus sa hype ng isang crypto tulad ni XRP. Mahalagang intindihin ang risk at factors na nakakaapekto sa bawat token. Kaya sa kasong ito, si XRP ay may potensyal na tumaas sa hinaharap pero kailangan po ng masusing pag-intindi sa sitwasyon at pasensya sa paghihintay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.